Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, 4 na minuto, makalipas po ang alas 8 ng umaga at syempre mga kabrigada, napapakinggan nyo pa rin sa 104.7 Brigada News FM Batangas. Ang programang Tira Brigada mga kabrigada, of course, nasa segment na tayo ng ating legal na usapan. Ay! Type ko yan. Pero bago yan mga kabrigada ha, paalala lang po natin, alas 8 na ng umaga, huwag niyong kalilimutan mga mamis ang pagbibigay po ng bitamina sa inyong mga chikiting. Yan. Sa panahon po ngayon na lumalamig na po ang panahon dahil syempre bare months na ho tayo. Yan, napalapit na din po mga kabrigada ang Kapaskuhan. Huwag niyong hahayaan mga kabrigada na ang inyong mga chikiting ay maapektuhan. Yan, lalong-lalo na ho ang kanilang kalusugan. Dahil sa lamig po mga kabrigada ng panahon, baka po mga kabrigada uubo-ubo na yan. Tapos magse-celebrate tayo ng Pasko, may sakit, nasa ospital ang anak natin. Huwag sanang ganoon mga kabrigada. Careful, careful. Kaya dapat ngayon pala ang po mga kabrigada ay binibigyan na ho natin ng sapat na proteksyon ang ating mga chikiting. Yan, dahil syempre mga kabrigada, lalong-lalo na kung ang edad po ng inyong anak ay 6 months pa lang, hindi pa po fully develop yung kanilang immune system para po protektahan yung kanilang sarili mga kabrigadang ating mga anak sa anuman po mga kabrigadang mga virus, mga bakterya po mga kabrigada na maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan. Kaya nga ho mga kabrigada, naririyan ang ating Yamivit Oral Drops para po magbigay ng proteksyon sa inyo pong mga chikiting. Ang ating Yamivit po mga kabrigada meron ho yung taurine, lysine, chlorella growth factor, may vitamin C din ho yan na makakatulong po mga kabrigada sa immunity. Lalong-lalo na ho mga kabrigada yung vitamin C natin, yung immunity ng ating mga chikiting ay mapalakas. Nang sa ganon sa mga panahong ganito mga kabrigada ay hindi po sila nagkakasakit ng basta-basta lang. Kung ang anak ninyo po mga kabrigada ay may edad na 6 months hanggang 2 years old, Yamivit Oral Drops po ang para sa kanila. Kung ang chikiting nyo naman po mga kabrigada ay may edad na 3 years old hanggang 15 years old, Yamivit Syrup naman po ang dapat na sa kanila. Ay! Type ko yan. Yamivit, simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak. And stunting now. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron po mga kabrigada niyan sa South Star Drugs, sa Mercury Drugstore, sa The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, sa Carl Andre Drugstore. At sa online, meron din po niyan sa Lazada, sa Shopee, sa Brigada Shop na matatagpuan sa ating Brigada app. Ay! Type ko yan. At ngayong umaga mga kabrigada, makakasama natin dito ho yan sa ating programa ang mga magagaling na abogado natin dito ho yan sa lalawigan ng Batangas. Kasama natin ngayong umaga si Attorney Katrina M. Ramos at si Attorney Alan Alda. Good morning po mga sir and ma'am. Good morning po Brigada Mel sa ating po mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Another day to discuss ang mga batas na umiiral sa ating bansa. Ang ating usapin ngayon, ma'am and sir, ay tungkol po sa karapatan ng mga bata. So napaka-importante nitong maging aware. Hindi lang yung mga siguro yung mga kinauukulan, kundi maging ang mga magulang. Kasi sinasabi nila, bawal na nga yung paluin ng mga bata. Pag pinalo mo, isusumbong ka sa pulis. Baka ako pa ang makasuhan. Pero kailangan natin linawin. Ano ba talaga mga kabrigada ang karapatan ng mga bata? And with that mga kabrigada, simulan natin ang ating talakayan. Unahin na natin ang tanong, ano-ano ang pangunahing karapatan ng mga bata ayon huyan sa batas? Attorney Alan. Well, alam naman natin, ang dami pong mga batas at ang dami pong mga pag-aaral na naglalagay po ng kung anong karapatan ng mga kabataan natin. But basically, if you will look po dun sa ating
civil code pa rin dati. No? Mhm. Yung pong ating mga napagdiskasan dati with regards to support. Mhm. Yan. Kung ano po yung binibigay sa support, alin po ba yun? Food, shelter, clothing, Mhm. tas maglalabis na po sa education, at kung ano-ano pa. These are part of the rights of a child. Mhm. Nagkataon lang po nung pinasok po yung ating Child Youth Welfare Code 603, PED 603, nag-enumerate pa rin po siya ng ilan pa pong specific rights. Siguro it's an enumeration, medyo marami-rami po siya. Mainly, parang 12 po yung enumerated, more or less. But it encompasses all na maiisip yung karapatan ng bata, well-rounded. In-specify po talaga niya eh. But still, sa tingin ko kasi, hindi dapat din natatali doon kasi marami pa po talagang karapatan ng mga kabataan natin. Other than those. Attorney Kat. Unang-una po sa lahat, kailangan po nating malaman yung rationale o yung dahilan kung bakit po merong batas para i-enumerate ang mga karapatan ng mga bata. First of which is dahil mga bata po basically hindi nila kayang protektahan ang sarili nila. At bilang sa murang edad po hindi nila kayang ma-discern o malaman pa all the time kung ano po ang tama at mali. So ayon po sa batas, isa po dito ay Presidential Decree number 603. Ang highlight po ng mga karapatan ng bata ay karapatan po sa pag-unlad, karapatan sa edukasyon, at karapatang malayo sila sa mga hazardous na situation. Yung pong na malalagay sila sa mapanganib na kondisyon. At saka karapatan din po nila na yung mga karapatan nila ay kailangang bigyan ng priority dahil unang-una nga po sa lahat, hindi nila kayang pangalagaan at protektahan po yung mga sarili po nila. And with that, kasi na sinasabi natin na karapatan sa edukasyon, gusto ko lang hingi ng opinion ninyo, Sir Attorney Alan at Attorney Kat, about doon sa sinasabi ng mga magulang na, pasalamat ka, pinag-aaral kita. Diba? Diba? Parang sinisingil yung mga bata ng ganoon. Pero actually, yun talaga ay parang kailangang ibigay ng magulang sa kanilang mga anak. Attorney Alan. Opo. Alam niyo po sa kultura po nating Pilipino, doon ko na lang pagbabasihan. Although ang education po ay karapatan talaga ng mga bata at obligasyon po ng mga magulang na papag-aralin ng ating mga anak. Kasi sabihin niyo walang pera, meron po public school. Meron po public school na hindi naman nag-tuition. Although, siyempre, may gastos, bibili ng mga libro. Pero nagagawa po ng paraan at nilalapit naman po natin yan sa ating mga local government units at sa iba pong mga ahensya. So, ang tingin ko po kasi sa pag sinabi ng mga magulang na, pinag-aaral ka na, nagpasalamat ka, it's their obligation. Kaya lang minsan, ang balik po kasi, ni-expect nila na pag nakapag-aral ng mga bata, at nakapagtapos at pag sila lumaki na, parang ibabalik sa kanila. To which, ang tingin ko po naman kasi, with sa provisions po ng batas with regards to support, ay mayroon din po namang obligasyon din yung mga anak na tulungan din yung kanilang mga magulang because there is a right for support. Ayun. So, ating mga napag-discussan dati, Brigada. Opo. Attorney Kat. Gusto ko lang pong idagdag sa nasabi po ni Attorney Alda. Yung Presidential Decree number 603, hindi lang po siya limited doon sa pag-specify ng mga karapatan ng bata. Kung babasahin po ninyo iyon, nakalagay rin po doon kung ano pong responsibilidad ng mga bata. Isa na po dyan yung igalang ang mga nakatatanda, yung pong mga magulang nila or any person na may moral ascendancy po, ibig sabihin kahit po yan ay hindi lang po limited po sa four corners po ng kanilang tahanan. Meron kasi kailangan din po nilang igalang yung kanilang mga teacher, yung pong ibang tao na mas nakatatanda po sa kanila. So, despite po na enactment ng law na ito, na nagbibigay po ng karapatan sa kanila, may kaakibat pong responsibilidad ang bawat bata. Kung tutuusin po, ito ay mga moral obligation na kumbaga eh. Pero gusto lang po sigurong i-reiterate para po masabi na,
although pinoprotektahan po ng batas ang karapatan ng mga bata, may kaakibat pong responsibilidad sa part nila. Yun lang po. Hindi yun basta-basta, hindi yun Yes po. one way yang. Yes po. One way na mangyayari. Opo. Yes po. And with that, kanina nabanggit na natin yung PD 603. Pero maitanong lang natin, ano po ba yung ibig sabihin ng karapatang mabuhay, mag-aral at mapangalagaan sa ilalim po ng PD 603 o yung Child and Youth Welfare Code? Attorney Kat. Karapatang mabuhay po, ibig sabihin po niyan, karapatan na maging ligtas po sa lahat ng oras. Hanggat maaari po, ligtas po sa kapahamakan at ang buhay po ng bata ay na-enrich. Ibig sabihin po nun, hindi lang ikaw basta humihinga. Kumbaga yung iyong well-being ay maayos. Yung pong ganon. Ang karapatang mag-aral, yung nabanggit na po ni Attorney Alda kanina, karapatan po ng bawat bata na magkaroon ng primary and secondary education at despite po sa kabila po na kunwari hindi naman po lahat ng tao ay may kakayanang magpaaral sa pribadong institusyon. Kaya po tayo ay may mga public schools, meron pong educational assistance na binibigay po ang ating local government units para po itong karapatan ng mga bata sa edukasyon ay mapangalagaan po. Ang isa pa ay karapatan po ng mga bata na mapangalagaan sa laban sa mga hazardous na situation. Ibig sabihin po nito, ang exposure po ng mga bata sa any situation na makakapagpalagay po sa kanila sa mental distress or any sexual exploitation, yun po ay dapat na protektahan po ng pamilya, ng paaralan at ng pamayanan po. Oh, malinaw. And with that, Attorney Alan, Attorney Kat, paano ho ba pinangangalagaan ng gobyerno ang mga bata, lalong-lalo na yung mga nasa hindi magandang sitwasyon, yung batang mahirap o nasa mapanganib po na sitwasyon? Well, alam mo, ginagawa naman po ng ating gobyerno yung kanyang nalalaman na responsibilidad na pangalagaan po ang ating mga kabataan. Kaya po ang ating mga mambabatas gumagawa po ng mga batas na nangangalaga sa kanila. We have Republic Act 7610, yung Child Abuse Law. Yung po itong PD 603, yung Child Youth Welfare Act. Yung Juvenile Justice Act, which discusses or ang pinangangalagaan naman po, yung kapakanan po ng ating mga kabataan na maaring nakagawa ng pagkakamali o mga krimen. Okay. So, marami po na ginagawa po ang ating government. But, I don't think naman po kasi na talaga yung government din po ang ating iaasa sa lahat. Kasi po, kasama po doon sa mga bawat batas na binigay po ng ating mga mababatas na karapatan ng mga bata ay may obligasyon din po nung mga nakatatanda. Kasi sila po yung nakakaalam Oo. kung paano pangangalagaan yung mga batang. Lalo na ang mga magulang. Opo. Attorney Kat. Gusto ko lang pong idagdag doon na babalik po tayo doon sa simpleng principle, kumbaga, na ang pagtuturo sa bata po ay yan talaga yung nagsisimula sa tahanan. Ang pagdidisiplina po, ang well-being, at saka yung pong pag-enrich po sa values po ng bata ay talagang sa tahanan po nagsisimula. Para kumbaga siya ay ma-expose na sa outside world. Kumbaga sa paaralan, tapos pagka naging mas matanda na sila, nakapagtrabaho, parang ang pinakaugat po niyan ay yung mga values na itinuro po sa tahanan. So ang primary na magiging tawag dito, ang primary source kumbaga ng values ay ang magulang po at ang mga nakatatanda po na nasa loob ng tahanan ng bata. So in short, yung ating pamilya, Yes po. Oo, yung nasa loob ng tahanan, siya yung pundasyon ng mga kabataan na ito, kung paano mahuhubog yung kanilang values, yung kanilang siguro pati na din yung the way they deal
Oo, with themselves and with others. Yun. Oo. And with that mga kabrigada, ha, ipapaalala lang ho natin habang lumalalim po yung ating talakayan ngayong umaga. Yung ating topic ngayong umaga, general lang ito, karapatan lang. Oo, in general lang mga bata. Oo. Pag sinabi nating bata, sa batas, Attorney Kat, Attorney Alan, anong edad ba, Ere? Well, ang ating po ay minority. Kapag children, minority. So, anyone who is below 18 years of age is considered a minor. Minor. But, in-extend din po kasi ng batas ang definition ng kabataan, doon po sa mga may edad na or above 18 na walang kakayanan na ipagtanggol ang kanilang sarili, pangalagaan sa kanilang sarili, such as those with physical disability. Okay? Yun po yung general na po ngayon pag sinabing minor. Oh, okay. Ay siya. Sige po mga kabrigada, ha? Yan. Sana po ay may mga nakukuha na kayo ng mga impormasyon, yun pala. Dito po yan sa ating programa. Mamaya, pag-uusapan naman natin yung tinatawag nating child abuse. Yan. Ano ba ring child abuse na ere? Ano bagang nakapaloob diyan sa batas na iyan na pumoprotekta sa ating mga kabataan? Pag sinabi bang pinalo ko ba yung anak ko na napalakas, child abuse na ba yon? Ating alamin mga kabrigada, ha? Dito yan sa ating programang Tira Brigada, of course, kasama po mga kabrigada ang mga abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. Pero bago ang lahat mga kabrigada, ha? Huwag niyong kalilimutan ang pag-inom ng inyong Power Cells Herbal Capsule ngayong umaga. Lalong-lalo na may mga nakikita ko sa ating tawag diyan sa ating Facebook Live. Nagtatanong about sa bagyo. Yung bagyo mamaya mag-update tayo bago tayo paalam dahil hanggang alas 10 naman tayo ngayon mga kabrigada. Mag-a-update ang ating mga brigador tungkol po yan sa bagyo mamaya, ha? At syempre dahil may bagyo, kailangan po mga kabrigada na handa po tayo sa ganitong mga pagkakataon. Sinabi ko na kanina, dahil ang magandang kalusugan po mga kabrigada, malaki po ang nagiging epekto sa pagtalima natin sa mga dapat nating gawin. Tama! Paalalang hatid ng ating Power Cells Herbal Capsule, tulugan ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagpapatuloy tayo sa ating programa alas 8:25 ng umaga at ang oras na yan ay inatid po sa atin ng ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Para naman po yan doon sa mga chikiting natin, na teenager. May edad mga kabrigada na 12 hanggang 21 years old. Yan. Malaking tulong po yan mga kabrigada para po mapanatiling malakas po yung kanilang pangangatawan. Hindi ibig sabihin kasi mga kabrigada na sila ay teenager na, abay kayang-kaya na ho iyan. Sa mga ganyan po kasing edad, busy po yan sa mga sa pagpasok sa eskwela, 'di ba? Ang dami mga deadlines niyan, may mga exams 'yan, may mga recitation 'yan, na minsan ay nakaka-stress, nagbibigay po ng stress sa kanila. At yung stress na 'yan mga kabrigada, maaari po 'yan in the long run na makaapekto. Kaya dapat bilang tayo mga magulang ay binibigyan ho natin ng suporta yung ating mga teenager na anak. Okay, naririyan po mga kabrigada ang ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Yan, para ho ma-replenish, matulungan, masuportahan ang kanila pong pangangatawan. Yan. Siyempre, available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa The Generics Pharmacy, Generica, Southstar Drug, Mercury Drug Stores mga kabrigada, sa Carl Andre Pharmacy at sa mga lokal na parmasya na naririyan sa inyong mga lugar. Pati din po online sa pamamagitan po yan ng Shopee, Lazada at ng Brigada Shop na matatagpuan sa ating Brigada app. Ay! Type ko yan. Dire-diretso na ho tayo mga kabrigada sa ating talakayan. Sabi ko kanina, ating alamin, yung sinasabing child abuse. And with that, base po sa Republic Act 7610, mga sir at ma'am, nandito na po pala mga kabrigada. Kasama na din na ho natin ngayong umaga si Attorney Benjan Maralit. Attorney, good morning. Magandang umaga po. Humabol. Yan.
Opo, eto ang ating katanungan. Ano po yung itinuturing na child abuse sa ating batas? Dahil po late po si Atty. Benja. Attorney Ben. May parusa pala ang late dito, nakakatakot. Magandang umaga po. Ma'am Mel, dun sa ilalim ng ating child abuse law or yung RA 7610, may iba't ibang klase ng pang-abuso na matatawag natin, maituturing natin pang-abuso. Unang-una na dyan yung physical abuse. Yan yung pananakit sa mga bata. Pangalawa is yung sexual abuse. Pangatlo is psychological and emotional abuse. At may all-encompassing provision kasi yung batas na anything na pwedeng makapanglibak, makapagpababa, makabastos sa isang bata na nakakaapekto sa kanyang paglaki at kinabukasan. May all-encompassing provision po doon. And then, of course, yung financial abuse po or economic abuse na tinatawag natin. Attorney Kat, sige. Galit tayo kay Attorney Benja hanggang kay Attorney Alan. Sige. Cascading. Sige po. Ang child abuse po under Republic Act 7610 ay hindi lamang po limitado sa physical o mental na pag-abuso sa bata. Kabilang rin po dito yung any form of maltreatment o kumbaga yung pagturing sa bata ng yung pag-a-act mo towards a child na would degrade, debase, and demean his dignity. Ibig sabihin po niyan, hindi naman po porke may konting pagdidisiplinang ginawa ang isang nakatatanda, automatic po na child abuse yun. Kailangan po natin na i-classify kung yun bang act na yun towards a child would degrade, debase, and demean his dignity. At bukod pa po dito, kasi pag po child abuse ang unang pumapasok sa isip natin, parang pananakit agad na physical. Hindi po siya limitado doon. Ito po ay, kasi ang mga masasakit na salita po ay nakakabubog din po yan sa puso kahit po sa matanda. So, any act po, kahit na whether it be physical, emotional, or mental, kapag po yan ay nakakasira sa well-being ng isang bata, it could be considered as child abuse po. Attorney Alan. Alam mo, dahil kami po'y tatlo na, nauubusan na po ng sasabihin natin. Pero, ang ano po what is the intention po nung nananakit or nung perpetrator po sa child abuse? Pag yun po ang intention niya is to degrade, to demean, or to, debase, yung dignidad po nung bata. Yun po ang pinarurusahan dito sa Republic Act 7610. Kung ano mang pang uri ng pananakit yan, yun po ang root. Kung inyong intention ay degrade, demean, or debase yung dignidad ng bata. Dahil nga po sabi ni Attorney Kat kanina, yung mga bata po natin, wala pong kakayanan na ipagtanggol, pangalagaan na kanilang sarili dahil sila po ay pinaglalagay po ng batas talagang walang kakayanan because of their condition. So, yun po ang pinoprotektahan po sa batas na ito. And with that, attorney, sabi mo ay kung ano yung purpose or ano yung dahilan nung pananakit. Paano po yung yung pagdidisiplina laang? Paano ba natin masasabi? Kailan natin masasabi na abuso na yung pagdidisiplina na ginagawa ng isang magulang? Napaka-relative po kasi ng pagdidisiplina. Ako po, lumaki akong nadisiplina talaga. Kung ngayon po ay may child abuse law noong panahon yun, baka ako ay nag-file din ng kaso. Joke. Di po. Pero yung pagdidisiplina po sa akin, siya po ang naghubog sa akin paano ako ngayon. Relative po kasi meron po may higpit na magulang, meron po medyo maluwag. Ang importante po kasi dyan ay yung level siguro kung paano dinidisiplina ng bata. Hindi naman abusive. Kasi nakaranas ako ng
mapalo ng sanga ng bayabas ay masakit yun. Minsan ay hanger, ay masakit lalo yun. pero alam ko po nung lumaki ako, alam ko na ay may ginawa kasi ako. Kaya ay gayon. Ngayon po, gawin po natin yun yan. Parang hindi na po pwede ngayon sa panahon ito. Attorney Ben. Ako po, laki po ako ng tsinelas na dragon. Kasi, parang parehas tayo. Opo. Yun po yung yummy bit nung yummy bit talaga. Kasi nga po, sa iba't ibang sitwasyon po, makikita natin kung yung ginagawa ba ng magulang ay nagko-constitute niya na ng child abuse. Kasi kami nga ng mga bata, pag kami ginawa kang kasalanan, dadapa ka talaga. Saka kapapaluin. And never look eye to eye with the parents. Ngayon po talagang hindi na, mga bata ngayon nangangatwiran na. Pero with regard sa act ng magulang, kapag naman yung bata ay yung lumalatay na talaga yung ginagawa mo, iba na yung pananalita mo, hindi na corrective. Kundi parang in the form of punishment na. Siguro dun po yung hairline distinction between pagdisiplina at abuso sa mga ganong bagay po. Opo. Attorney Kat. Bilang ako po ay wala pa namang anak, pero mako-consider ko po ang aking sarili na ating ina. Dahil may 15-year-old po akong kapatid. Siguro po ay case-to-case basis po kasi yan. Kasi meron pong method na pwedeng sa isang bata mag-a-apply po yun. Kumbaga ma-absorb niya po yun na parang, sinabi po ni mami na ganito, ganyan. So, mali nga po talaga yung ginawa ko. So, the next time, hindi ko na po gagawin. Meron po kasing bata na hindi po responsive sa ganun. Na kailangan mo ng konting pitik, kumbaga. So, yun po ay, kumbaga there's a thin line po between what is abusive and what is not abusive. Pero yun po ay hindi dekahon. Kumbaga, depende po sa factual circumstances. Ibig sabihin po, hindi naman porke nag-work dito, yun na din ang magwo-work dito. So, iba pong approach, kumbaga, ang gagawin natin dito sa isang individual. Ayun po. Yung pagdidisiplina sa mga bata, di ba? Yung tinatawag natin corporal punishment, corporal. Kaya po yung corporal because physical siya. Corporal kasi, di ba, Latin yan, corpus, body. So, talagang may physical punishment na binibigay. At alam niyo po yung, ewan ko, tama po sa psychology, kaya kayo pinapalo para hindi mo na ulit gawin. Kasi nasaktan ka eh. Diba? Yun. So, yun po ini-instill sa mga bata nung panahon ko. Kaya lang nga po, medyo with all the laws passed right now, medyo nawawala na po yung corporal punishment. I think sa US nga bawal na talaga yung bata pag tumawag sa kanilang 911 wala na. So ganun. Oo nga, kasi sa panahon ngayon, dati-dati 'di ba, kapag may kausap, halimbawa, yung bisita sa bahay, pag tiningnan ka lang, pinangdiratan ka ng nanay mo, tatahimik ka na. Pero ngayon, lumuwa na ang mata. Ayan. Hindi pa din natigil. Totoo. Totoo. Kaya isa siguro 'yan sa mga sa mga challenge din ng mga magulang. Pero yun na nga, sabi nga ni na attorney, mga kabrigada, depende yan kung gaano din kabigat yung ginawa ninyo. Kung yan, nagkanda sugat-sugat na yung katawan ng bata, ibang usapan na yun. 'Di ba? Oo. And with that, attorney, mga sir and ma'am, ano ang dapat gawin ng guro? O yung kapitbahay ito, mga marites to eh. Alam nila. Yung mga ganitong kaso. Ano ang dapat gawin nila kung may hinalan na ho sila na may isang batang naaabuso? Well, first po, kailangan mag-report po sa authorities, lalo po kung meron pong danger on their part as well as may immediate danger rin po sa bata. Kasi syempre, halimbawa po, alam natin na magkakagulo, wag tayo mismo ang mag-confront.
Meron po mga VAW desks po ang ating mga barangay, yung Violence Against Women and Children desk na nate-train naman po para i-accommodate po yung ganitong mga reklamo. Well, of course, ang ating po mga kapulisan, meron din po mga officers po na in charge po sa ganyan mga complaints. Kung ito naman po ay sa school, may mechanism naman po ang ating mga schools with regard to complaints of abuse. And of course, lagi po ninyong uunahin. Lalo kung ang perpetrator hindi magulang. Kung ang perpetrator, ipagbigay alam niyo po sa magulang kasi sila po talagang nangangalaga sa kanilang mga anak and they know what to do. Attorney Ben. Dito po sana natin pagganahin yung good marites. Oo, Sa akin po, tama. po. Total, mahilig din lang naman tayo magkwentuhan. Di pagganahin natin yung good marites. Alam nyo po yung sabi nga ng matatanda, hindi magkakaroon ng usok kung walang baga. So, yung information po na i-feed natin para po maagapan natin. Kasi minsan may pang-aabuso na hindi mo kita sa physical na anyo ng isang bata. It can be psychological, it can be emotional, it can be sexual actually. Opo, at yun yung marami ngayong nangyayari. Yung nahuli po nung isang gabi, yung mga bata na ang kasama ay a foreigner. Yun, mga ganong bagay po. Sana dapat. Kasi ang barangay naman po may committee yan on child and VAUSI. Meron din po tayong women's desk. May VAUSI desk po tayo, may DSWD po tayo. Meron po tayong mga NGOs na pwedeng malapitan kung talagang tingin natin is yung particular na bata ay nakakaranas ng pang-aabuso in whatever way na pwede siyang maabuso. Pwede po yun. Attorney Kat. Ayun po, pag naman may napag-alaman kayong pang-aabuso laban sa isang bata, unang-una nga po, nabanggit po ni Attorney Alda, na ang una pong sasabihan ninyo ay yung magulang. Pero kung ang magulang po mismo ang nang-aabuso, meron tayong hierarchy kumbaga na pwede nating pagsumbungan. Unang-una po dyan, pinaka-accessible po sa lahat ay ang barangay. At meron din po tayong city or municipal social welfare and development offices. Kada munisipyo, kada bayan naman po ay meron yan. Meron din po ang mga kapulisan po, pwede rin po nating isangguni yun sa kanila. At saka po sa prosecutor's office, sa mga piskal po natin dyan, pwede rin po nating ireklamo on behalf po nung naabusong bata. At please note po na kapag yun naman pong kumbagay whistleblower na may tuturing, may immunity naman po siya, kumbaga ay wala naman pong, kumbaga siya ay protektado dahil siya ay nagmagandang loob lamang naman po na ipagbigay alam sa mga kinauukulan na may pang-aabusong nangyari laban po sa isang bata. Malinaw na malinaw. Yan po mga kabrigada ha. Hindi ibig sabihin na pinitik, pinaluhod sa munggo. Yan. Nangyayari pa kaya yun mga sir? Yung pinapaluhod sa munggo. Siguro po sa mga bukid-bukid pa na lumaki katulad nung henerasyon natin sa asin. Sa asin. May libro pa na nakapatong. Anak ko. Sa mga ganyan mga kabrigada, nako, kung dapat alam natin bilang isang magulang, dapat tayo din mismo nire-regulate natin yung sarili natin kung ano ba yung tama lang na pag-disiplina po mga kabrigada sa ating mga anak. Huwag nating hahayaang umabot pa yan mga kabrigada sa pang-aabuso dahil mahirap na. Yan nga po, may mga batas. And bukod dyan, pangalagaan lagi natin ang ating mga anak. Katulad po mga kabrigada, sa pangangalaga din po natin sa ating sarili. Yan. Tama! Dahil in the long run, ang mga batang iyan, sila po magtataguyod ng ating komunidad. At sana gawin natin mga kabrigadang healthy. Yung ating pagtaguyod sa kanila, nang ganun, mag-reflect din po yan in the long run sa ating kinabukasan. Yan. Isang paalala po yan, mula ho na sa ating Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw
ang sandigan. Kabrigada, alas 8:45 ng umaga at ang oras na yan atid po sa atin ng ating Guard C Plus with Zinc. Always protect todo ang kalusugan. Yan, sa mga kabrigada ho natin na medyo sinisipon-sipon na. Nako, oo, mahirap yan. O kaya naman po dahil may lumalamig na yung panahon, nagda-dry na yung kanilang mga skin. Nako, tama-tama po para sa inyo ang ating Guard C Plus with Zinc. Tama! Yan. Malaking tulong po yan para mapalakas ang inyong resistensya. Plus, mapaganda kahit paano po mga kabrigada ang inyong or maprotektahan ang inyong balat laban po mga kabrigada sa dryness dahil po sa lamig ng panahon. Tama! Yan. Ang ating Guard C po kasi may vitamin C at meron po yung collagen. Nakakatulong po mga kabrigada para mas mapaganda natin. At kahit paano maging moisturize ang ating skin sa mga panahon na ganito na nauuso po ang pagdadry niyan. Okay? Guard C Plus with Zinc, always protect todo ang kalusugan. Available po yan sa mga autorizadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong lugar. Sa Generica, sa The Generics Pharmacy, meron din ho yan mga kabrigada sa South Star Drug at sa Mercury Drug Stores. And syempre, sa Carl Andre Drug Store at online sa pamamagitan po yan ng Shopee, Lazada at ng Brigada Shop. Type ko yan. Sige, kabrigada, dire-diretso tayo. Kanina pinag-usapan natin yung kailan nagiging abuso ang pagdidisiplina. At kapag nasigurado ba na abuso ang ginawa ng isang magulang o ng isang tao sa isang bata, ito ang ating katanungan. Ano po ang parusa para po sa mga lumalabag? Apo. Attorney Kat. Sige, Attorney Kat muna tayo. Pag ang bata po ay lumalabag sa batas, Hindi po. Pag lumalabag po doon sa pang-aabuso sa bata, ano po yung parusa nakakaharapin ng isang tao? yan po ay may kulong. Oy. Kumbaga ay hindi kayo, kumbaga yan ay criminal po kasi na kaso. So, yan po ay nakasaad po sa batas at meron po yung kanya-kanyang period, kumbaga, na kumbaga pag tinalakay po natin, medyo magtatagal na po tayo. At bukod po dyan, kasi may nabanggit po si Attorney Alda, Attorney Benjan kanina, na meron din po tayong tinatawag na economic abuse. Ibig po sabihin yan, yung pong support na nararapat po sa bata ay hindi po na ibibigay ng magulang. Yan po ay may kaakibat na, kumbaga may civil aspect po yung mga kaso na pwedeng i-file po doon sa magulang na nag-a-abuse economically doon sa bata. So, pwede po siyang i-hold o kumbaga pwede siyang utusan ng court na ito ang nararapat sa anak mo na ganitong amount, kumbaga. Yun naman po ay base sa kakayanan din po nung individual. So, pwede rin siyang so, kumbaga in addition po dun sa civil obligation niya, pag po nag-commit siya ng economic abuse dun sa bata, pwede pa rin po siyang makulong pag po nakita na deliberate po talaga yung pag-withhold niya o kumbaga hindi niya pagbibigay ng angkop na suporta dun po sa kanyang anak. Oo. May tanong ko lang dito sa parusa. Ano pa yung pinakamababa at pinakamataas na maaaring iparusa? Doon sa mga naka-specify po kasi sa batas yung length of period po. Depende nga po sa anong actions. Okay. Sa particular pong mga batas natin sa PDC 610, tapos po doon naman po kung halimbawa doon sa ating namang dating civil code, revised penal code natin, ano po, pag ang isang krimen ay ginawa tapos ay ang biktima po ay bata, mas tumataas. Ay, tumataas po kung halimbawa kung dati ay from ano bang sample, halimbawa yung period po kasi tumataas. May periods po kasi ang ating mga pagkakakulong. Nagre-range from minimum, medium, tsaka maximum period or yung mismong grade po from prison correctional to prison mayor. Meron po ganyan eh. So tumataas po ng isang level pag ang biktima po ay bata. Okay. May piyansa po ba? Yes, ma'am. Although yung mga kaso po natin ng paglabag sa karapatan ng mga bata ay may aspetong kriminal at may aspetong sibil,
hindi naman po inaalis nito yung karapatan naman ng bawat tao na may kaso na magpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang sabi po ay pansamantalang kalayaan, hindi tapos na ang kaso. So ibig sabihin, nakapiyansa ka lang habang dinidinig yung kaso mo. Pero it doesn't do away with termination po nung kaso. Malinaw ho iyan. Siguro po distinguish natin may mga crimes po kasi na against sa mga bata na under 7610 available po yung mga yan. Pero pagdating po sa criminal, sa revised penal code natin, halimbawa, pag ang ginawaan ng krimen ay bata, nagiging non-bailable. Nagiging non-bailable siya. In a sense na, as a matter of right, bawal kayong mag-bail, magpiyansa. Pero hindi, nag-a-apply naman po sa court na lang. Especially ma'am, para lang maliwanag, especially po kapag kayong kaso ay may kinalaman sa sexual abuse or sexual assault ng mga bata. Kasi po ang penalty doon is nagre-range ng yung tinatawag po natin na hanggang reclusion perpetua. Or yung habang buhay na pagkakakulong. Yun po. Napakabigat pala, ano? Oo, kaya hindi basta-basta. Attorney Kat, may gusto kong idagdag? Wala na naman po nasabi na po. Kala ko yung gusto idagdag. Opo. And with that mga kabrigada, yung parusa, yung ating naitatanong. Pero dito naman tayo, pagdating naman po doon sa batas na pumoprotekta sa ating mga kabataan, lalong-lalo na with regards to Juvenile Justice and Welfare Act. Itatanong lang natin, mag-i-skip na tayo ng iilan dahil kukunti na lang ang ating oras. Itatanong ko lang, halimbawa kapag may nahuling minor de edad na lumabag sa batas, saan po siya dapat dalhin at paano po pinangangalagaan yung kanyang karapatan? Unang-una Ma'am Mel, kapag ang hindi po natin, unang-una pong proteksyon ng mga minor de edad na nahuhuli na lumabag sa batas, hindi mo sila pwedeng tawaging akusado, hindi mo sila pwedeng tawaging respondent. Ang tawag po sa kanila ay CICL, Child in Conflict with the Law. Hindi, yung kung po kasing pag-address sa kanya nun is a form of child abuse actually. Yes po. So, since lagi pong sa barangay nagmumula, so, ang unang interaction po dyan is yung committee ng barangay or konsehal ng barangay na ang kanyang hawak ay may kinalaman sa child, family, and yung committee na yon, sila po ang una. And then, kailangan po ng intervention ng DSWD. Kung yan po ay bata, kailangan po natin ng women's desk. At hindi po sila, let's say, kahit caught in the act na huli mong gumagawa ng krimen, hindi mo sila pwedeng ikulong kasama nung mga ordinaryong persons deprived of liberty. May sariling pasilidad po yan. Katulad po dito sa atin sa Batangas City, meron po tayong bahay pag-asa. Doon po pansamantala po habang iniimbestigahan yung kaso, doon po siya inilalagak. Kasi hindi po nga siya pwedeng ihalo sa mga sa mismong preso. Opo. Sino pa po ang gustong magdagdag? Attorney Kat. Yan pong mga children in conflict with the law, yan po ay hanggat maaari po talaga iniiwas po sila sa detention. So, ang primary office po na kumbaga nagko-conduct ng intervention programs para po dyan sa mga batang kumbaga in conflict with the law ay ang DSWD po. At diyan po sa DSWD, ina-assess po nila yung kondisyon ng bata at saka kung anong intervention programs ang pwede po sa kanya para kumbaga yung kanyang well-being, kumbaga hindi doon magtatapos sa pag-commit niya ng any act in violation of laws. Kumbaga hindi siya doon magtatapos para kumbaga yung dignidad niya ay ma-revive, kumbaga ay yung kanyang yung mga nagawa niyang pagkakamali ay hindi niya na po ulitin. Pag po siya ay ibinalik po sa lipunan, kumbaga ganun. Kapag ganito na minor de edad yung nagkaroon ng paglabag sa batas, may pananagutan ba ang magulang? Well, ang pananagutan po ng magulang dyan ay papasok po with regards to the civil liability. I think na-discuss natin to sa isang... Actually, last week diba, yata. Na kung halimbawa po, isang CICL nagawa at nagkaroon talagang findings na kasalanan talaga niya,
at merong damage or civil liability arising from the act, syempre dahil wala pong kakayanan yung minor na bayaran yung civil liability yun, ito po ay napasa sa kanilang mga magulang who has the control and supervision over the CICL. Pwede bang, halimbawa, hindi ko alam na ginagawa, nagde-deny ng gano'n ng magulang. Paano po yung ganoon? Hindi ba yun makakaapekto sa kung ano man ang pananagutan na meron siya? Pag ganun po ma'am, ang katwiran ng magulang, kasuhan natin yung magulang. Kasi po, it goes without saying na pabaya kang magulang. So Hindi you mo are alam. guilty of child abuse, Oo. but hindi mo alam ang ginagawa ng anak mo. Oh. So yun po yun. Hindi po siya justification to exonerate yourself from liability. Oo. Kasi papakita nun, pabaya kang magulang, so dapat pala ikaw ang kinakasuhan namin ng child abuse. Oo. Ito attorney, na ano ko lang, kasi ngayon, na panahon ngayon, magpapasko, marami naman ang makikita natin dyan na nasa kalsada ng mga bata. Mailalagay ba natin sa kategorya bilang child abuse yung ginagawa sa mga bata na hinahayaan na, halimbawa, yan, mamamalimos ng mga magulang? Is it part of child abuse? Ako po personally, it is child abuse. Kasi po you put the children in danger in the streets. Plus the fact that there is a crime being committed. Diba? Anti-mendicancy law natin. Bawal tayo maglimos sa kalsada. Kasi we're trying to institutionalize na ang ating pong mga ibinibigay na tulong ay dapat dinadaan sa mga tamang ahensya at yun po ang magbibigay ng tulong po sa ating mga nangangailangan sa anti-mendicancy law. Yun nga po, tapos yung dangers na baka maipit siya sa kalsada, mga sasakyan, nasa initan, tapos the problem is poverty talaga. Dahil walang kakayanan, so they resort to this, ito nakikita nila. Oo, kasi minsan marami yang ganun, di ba? And kahit na sabihin na natin na ipinagbabawal, sige pa din sila. Minsan kasi attorney, hindi na daw dahil sa poverty. Minsan mas malaki na daw po talaga kasi yung kita. Oo, sa ganoon, 'di ba? Oo, yung sinasabi nila eh kasi minsan naalala ko noon, i-share ko lang na may isa kong kakilala na nagulat siya. May nagmamalimos sa kanyang bata, naka-brace pa. So, nahiya ako kung hindi makapagpa-brace ng ngipin. Gcash na po pinakikita ngayon para pabibigay kayo. Grabe, di ba? So, yun po mga kabrigada. So, it is a form of child abuse, yung ganoon. Kaya sa mga magulang natin dyan na nakikinig, dapat alam ninyo, kasi unang-una, menor de edad yung anak ninyo. Dapat alam ninyo kung nasaan, anong ginagawa ng inyong anak. Siyempre, responsibilidad natin yan na bilang isang magulang. Na bigyan sila ng sapat na proteksyon. Hindi lang karapatan, kundi proteksyon. Para po sa kanilang kaligtasan. And with that mga kabrigada, mamaya, ang atin naman na tatalakayin ay yung responsibilidad naman ho ng mga magulang at ng komunidad para po mapangalagaan, maproteksyonan ang karapatan ng ating mga kabataan. Yan naman po mga kabrigada ang ating talakayin. At syempre kung may mga katanungan kayo, actually may mga reaksyon na ho dito sa atin sa loob ng ating bahay, ang mga magulang ang magandang ehemplo sa mga anak. Para daw lumaki ng may magandang pag-uugali. Kasi yun ang kanyang nakikita sa kanyang pamilya sa maayos na pagpapalaki ng mga magulang. Yan, sabi ho yan ni Ate Melets Kilonto. Yan, sige ho mga kabrigada ha. And of course, ipagpapatuloy pa natin yung mga talakayan natin mga kabrigada. Pero bago ang lahat makapapaalala ko lang sa ating mga magulang, medyo nai-stress kayo dahil ano ba yan, Brigada Mel? Napagkakwentuhan ninyo kanina na kayo ay dumaan din sa mga pamamalo ng inyong mga magulang. At parang since hindi naman namin pwedeng gawin, kaya hinahayaan na lang namin, 'di ba? Kasi bilang isang magulang masakit sa atin na yung pag sinaway mo yung anak mo tapos
Oo, sasagot pa sa iyo. Parang sarap pukpukin, di ba? Kapag ganoon. Pero dyan po mga kabrigada na nasusubukan yung haba ng ating pasensya bilang isang magulang. Kaso ang tanong minsan, nawawala yung pasensyang iyan. Oo, di ba? Dahil unang-una, maaring tayo din na magulang, may problema po mga kabrigadang kinakaharap. Oo, may financial na problema, emosyonal, physical mga kabrigada, pero wag naman ho sanang umabot sa punto na yung problema ho natin mga kabrigada na kung bakit na uubusan tayo ng pasensya sa ating mga anak ay dahil po sa ating kalusugan. Kasi kaya naman ho yan mga kabrigadang solusyonan. Yung problema pong pangkalusugan mga kabrigada, kaya po yung maiwasan kung kaya po natin mga kabrigadang o lagi po nating inaalagaan ang ating katawan. Sabi nga nila, hindi po babawi ang ating katawan kung hindi po natin mga kabrigada inaabuso iyan. Kaya lagi-lagi pinapaalala ho natin ang pangangalaga sa ating kalusugan mga kabrigada. Dahil napaka-importante niyan upang wagampanan natin ang pagiging isang responsable at mapagpasensya po mga kabrigadang mga magulang. Isang paalala po yan mula sa ating Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto ng ating segment na legal na usapan. Kasama pa rin po ang mga abogado mula huyan sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. Mga kabrigada, dire-diretso na tayo. Wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kanina na nalaman natin mga kabrigada yung tungkol sa ano-ano ba yung mga klase ng abuso, karapatan ng mga kabataan. And with that mga kabrigada, dito naman tayo. Kasi bilang isang magulang at isang miyembro ng komunidad, kailangan nating alamin din yung mga responsibilidad natin na nakapaloob of course sa batas. Para po sa pangangalaga, sa pagproteksyon ng mga karapatan ng mga kabataan. Ang ating katanungan, ano ba ang pangunahing tungkulin ng magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak? Sino po ang unang sasagot? Attorney Kat? Do the honor. Attorney Kat. Tungkulin po ng bawat magulang at hindi po pala ito limitado sa mga magulang lang kasi hindi naman po tayo pare-pares ng sitwasyon. Meron pong mga bata na ang tumatayong magulang ay ang ate, tito, tita, lolo, lola. So, kayo po, tayo ay may obligasyon na pangalagaan ang kagalingan at dignidad po ng bawat bata na tayo ay merong moral ascendancy, na tayo may parental authority. At karagdagan po dyan, may karapatan rin, may tungkulin po tayo na yung mga karapatan po nila ay napapangalagaan, yung mga karapatan nila sa edukasyon, na malayo sa mga mapapanganib na sitwasyon, kagaya nga po nung nasabi po na natin kanina. At saka, yun pong tungkulin natin na protektahan po sila sa lahat ng oras mula po sa mga panganib na pwedeng ma-expose po sila. Opo. Attorney Alan. Ako po ibabalik po sa support. Support. Kasi ito po yung pangunahing responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak. Support. At nakapaloob po, as again, inuulit ko, sa support, yung pong food, shelter, clothing, education. Yan po. Yan po ang pangunahing tungkulin. And then of course, papasok pa sa education. Papasok po ano bang nakapaloob diyan sa education? Syempre, baon. Baon. Diba? Paborito yung mga bata, lalo na. Pero other than that, of course, yung paggabay. Yung paggabay, kailangan po nating gabayan na ating mga anak patungo po sa isang magandang kinabukasan. Attorney Ben. Sabi ni Attorney Kat ay kasama daw doon sa school needs yung project. Of course, hindi yun ghost. Mahirap kapag ghost. Ayan ma'am, in connection po sa sinabi ng Attorney Alan, nagkakaroon po kasi ng wrong notion na pag sinabi nating support, it's all about financial. Yes. No. Real. Para po sa kaalaman ng lahat, lalo na po ng mga tatay, ang support po ay hindi lamang financial support. It is comprised of at least 4. Yun pong financial, emotional, psychological,
and spiritual well-being ng bata. So, hindi ibig sabihin na nagsusuporta ka na financially ay tapos na ang iyong obligasyon. And at the end of the day po, since magulang ka, ikaw ang custodian, ikaw ang nag-exercise ng parental authority, kailangan mong protektahan yung bata sa lahat ng mga bagay na pwedeng makaapekto at makahadlang sa kanyang paglaki at pag-unlad. Yun po yung primary responsibility ng mga magulang at saka ng mga guardians over sa mga bata po. Actually, yun yung kadalasan mga sir at ma'am na nakakalimutan ng mga magulang. Kasi pag sinabi nila, may anak, dapat mapag-aral sa mga magagandang eskwelahan. Mabigay ang mga gamit, ang mga material na bagay. Pero nakakalimutan nila natin yung emotional at psychological na yun ang pinakamahirap sa lahat na maibigay sa isang bata. Oo. Yan. Sige, and with that, kanina, ano ang responsibilidad ng mga magulang? Ito naman, may pananagutan ho ba ang barangay o ang local government unit kung may batang pinapabayaan sa kanilang lugar? Actually po, tama po yan, Ma'am Mel. Meron talaga. Especially po na kapag naipagbigay alam mo na sa kanila yung mga uri ng pang-aabuso nakita mo pero wala silang ginawa, and that's dereliction of duty po. Kasi bilang mga mamamayan po, obligasyon ng gobyerno na pangalagaan tayo. At na under the police power po yan, na lahat ng mga kasama sa kaligtasan, sa kalusugan, at kapakanan ng mga mamamayan ay dapat pigilan o hadlangan ng gobyerno. Pag hindi po ginawa ng gobyerno yon, then yung tao na namumuno dun sa gobyerno na yon ay mayroong pananagutan, and that's dereliction of duty. Ako naman po ay tama po, meron pong magiging pagkukulang ating gobyerno, barangay ang LGUs natin sa ganong mga instances. Pero the government can only do so much. Kung hindi po nila alam na may ganong mga instances, hindi po nila kayang aksyonan. So the responsibility lies also on the community, sa ating po mga tao. Kasi pag may alam po tayo, i-report po natin. I-report po natin. At alimbawa naman po tayo on our own mismo, may kaya tayong gawin, tayo na po ang gumawa. Oo, yung mga maliliit na bagay. Kung halimbawa, may extra tayo, kaya natin bigyan ng kaunting pambaon yung bata, alam naman natin hindi papasok. Tayo na po magbigay na kaunti, diba? So, but of course, pag talagang long term, at kailangan may pangangailangan talaga yung bata ng tulong from the government, hindi naman po yung ipagkakait ng gobyerno. But the government should be notified of it. And the responsibility nga sa atin ng tao na i-report natin. Kailangang i-report. Attorney Kat? Ayun nga po, kumbaga, it goes without saying na hindi porke may obligasyon ka as a public officer, wala na po kayong moral obligation as a community. So, kumbaga, it goes hand in hand po. Paano nga naman aaktuhan po ng nasa posisyon o ng gobyerno kung hindi nila alam, at paano po ba nila malalaman? Sa pamamagitan po ng pagbibigay alam ng any concerned citizen po, kumbaga, tulungan po tayo dito kasi hindi naman po, kumbaga, all the time ay mamomonitor din po ng mga, let's say, for example, mga barangay personnels, kasi yun po yung pinaka-accessible May Council for Protection of Children po ang kada barangay na pwedeng dun po isangguni ng any concerned citizen pag po napansin nilang may pang-aabuso laban sa bata na nangyayari. Anyway, maitanong ko lang din po, ma'am and sirs, na halimbawa, ano na yung question? Wala Wait lang. Oo. Halimbawa po na yung isang bata ay sabihin na natin na inabuso at yung magulang, halimbawa, hindi alam ng magulang. Oo. Kumbaga, yung anak niya ay naabuso. Oo. May ano ba? May paano ba tawag diyan? Ang proseso. Oo, ang proseso ng ganoon.
Ma'am, sa mga ganyang pagkakataon po, 'di ba, napag-usapan natin kanina na sa lahat ng klase po ng pang-aabuso sa mga bata, kailangan lagi ay yung may partisipasyon yung DSWD. And mind you, ma'am, ang DSWD po ay may karapatan na kunin sa poder ng magulang yung bata. Lalong-lalo na kapag nakita nila base sa investigasyon na yung magulang ay walang kakayahan or ayaw protektahan yung karapatan nung kanilang mga anak, especially kapag itong mga bata ay naaabuso tapos kita na nila, nagsumbong na sa kanila, wala pa silang ginagawa. Yung DSWD po natin, through the courts po, ay pwede pong kuhanin yung custody ng bata para lang po siya ay maprotektahan at mapangalagaan. Pwede po yun. Pwede yun, oo. Pero minsan kasi, attorney, yung mga bata din mismo ay natatakot sila sa DSWD. Oo, 'di ba? Kasi naalala namin diyan sa may sentro, diyan sa may lumang palengke. Oo. Dati pa na i-report na natin sa sa City Police Station yung mga rugby boys diyan. Oo. At minsan sinasabi namin, pag hindi kayo umayos, asan ang mga magulang ninyo? Parang wala silang talagang naririnig ng Oo, paulit-ulit na laang na pinupuntahan ng city pero ganoon pa rin. Oo. And with that, siguro yung magulang na talaga ang dapat ng doon puntahan. Oo. Ng ating mga otoridad. Nang sa ganun ay malaman bakit pa paulit-ulit na ganun ang ginagawa ng kanilang mga anak. And doon nalaman namin na kapag binanggit mo pala ang DSWD sa kanila, takot talaga sila, as in nagtatakbuhan sila, parang nagkakaroon sila ng maling notion pag sinabi mo, sige, kukuhanin ka ng DSWD. Oo. Paano kaya yung ganoon? Kasi po, ma'am, kaya po siguro sila natatakot. Dadalhin po kasi sila ng DSWD doon sa pasilidad kung saan imo-monitor ang kanilang mga galaw. Kaya para po kasi yun, directed yun sa kanilang ikabubuti kung yung bata, sanay siya na come what may, anything goes. Syempre po, aayaw talaga po sila doon. Kasi parang ang feeling nila ay na curtailment naman yun ng kanilang kalayaan. Kasi po, alam mo sa mga ganyan, alam nila pag sinabing pulis, hindi sila matatakot kasi alam nila hindi sila ikukulong. Pero takot sila sa social welfare kasi yun ang may karapatan para kaya silang kunin nun. Yun may responsibilidad naman sa kanila. So parang ang social welfare nagiging pulis para sa kanila. Oo, ayun po dating. Oo, pero sana kasi napaka-importante lalong-lalo yung kabataan. Kaya dito sa ating talakayan nakikita natin na yung importansya talaga ng paggabay ng magulang. Oo, yung pagbibigay ng basic na karapatan ng mga anak. Oo, ng mga magulang. Wait lang. Dito tayo sa ating huling katanungan na mga sir at mama. Ano po yung may papayo nyo doon sa mga magulang, sa komunidad, sa mga guro, para po mas mapangalagaan at mas maipagtanggol yung karapatan ng ating mga kabataan? Ako po, sa ating lahat, ating pong laging tuturuan ng tama ang mga bata. Ano bang na hindi sila makakaapak din sa karapatan ng iba. Kasi it all starts there. Pag alam mo yung karapatan mo at hindi ka lalampas sa karapatan ng iba, I think you will be a good person in the future. And also, sa mga magulang na nasa bahay po mga bata, turuan nyo po sila na magsabi sa inyo. Kung meron silang nararanasan na pang-aabuso o kung ano man. Kasi mas maganda po yung natuturo na natin sa bata, sige, pag may ganito ginawa sa'yo, ganito gawin mo ha. Diba? At least, mayroon ng prevention tayong pwedeng gawin. Na level na alam nila na, dapat pala ganito ang gagawin ko. Dapat pala magsasabi ako para... In that case, may minimize po natin yung mga pang-aabuso na maaring maranasan ng ating mga bata. Attorney Kat? Ayun po, gusto ko lang pong idagdag na sana ay sa mga magulang po at saka sa mga tumatayong magulang,
atin pong practicein ang positive discipline. Ibig sabihin po nun, hindi po karakaraka na may ginawang mali ang bata, ay lalatayan na po natin agad. Yun po ay makakatulong rin siguro para ang mga bata ay mas maging open po sa atin, para kumbaga hindi lang yung physical health nila ang ating mapangalagaan, pati yung mental health po nila. Lalong-lalo ngayon, very prominent po yung isyong yan, mental health. Dahil kapag po kinimkim lang ng mga bata, baka po biglang mag-explode na lang, mas malaking problema na po yung kailangan nating i-address. Kaya mas maganda na sa tahanan pa lang, maging open po ang magulang at ang mga anak sa isa't isa. Attorney Ben. Ma'am, gusto ko lang pong idagdag muna before I give my ano po. Yung bata po na pinag-uusapan natin dito is not limited to those who are below 18 years old. Kasi po may mga individual na although majority na yung age nila, pero yung kakayahan ng isip nila, especially po yung mga PWDs natin, yung mga special child, is mako-consider pa din sila as children. Po. Ang una po siguro na pwedeng maibahagi ko is yung regular na pagkumusta sa mga bata, sa mga anak natin. Pagkagaling sila ng school, hindi porke sila ay naihatid mo, may baon lahat, maganda ang grades, makakalimutan mo nang kumustahin. Baka kasi beyond that ay merong ibang issue na ayaw lang nilang sila ang mag-open, gusto nila magtanong ka. Pangalawa, doon po sa mga kabataan ngayon, especially yun ng mga sa college level na at saka sa mga magulang, tayo po, wag po nating gawing parang insurance yung anak natin. Totoo. Investment. Na parang, o sige, pag-aaralin kita, tapos pag lumaki ka na, pag okay ka na, ako naman suportahan mo. No? Hindi po ganon. And, one more thing po, dito po sa ating, sa setting natin, kung maaari po, gawa natin ng paraan na mailayo sa mundo ng social media yung mga bata. Kasi yun po yung pinakamalaki ang epekto kahit po sa anak ko nakikita ko eh. So at least ma-minimize man lang kasi doon natin sila hindi masusupervise. Especially na ang TV natin connected sa internet. Cellphone natin pag nakapatong pwedeng mapakalaman ng mga bata. So doon yung bagay po na yon pwede nating magawa. And of course, makihalubilo po tayo sa mga programa ng komunidad ng ating barangay para po dun sa information dissemination at mga programs kung saan magagawa natin ng maayos yung mga responsibilidad natin. Hindi lang bilang magulang, kundi bilang members ng community po. And with that, maraming salamat po mga sir and ma'am sa ating napakagandang talakayan ngayong umaga. Oo, marami tayong mga nakuha. Oo, lalong-lalo na pagdating po mga kabrigada sa pangangalaga sa karapatan ng ating mga kabataan. Baka po may gusto pa kayong ipaabot sa ating mga tagapakinig. Go ahead po. Yung iniintay natin. Yan, uuna na muna po ako. Sige, ito po, babati lang po ako. Unang-una po sa aming presidente, kay Atty. Dindo. Good morning po. Sa amin pong legal aid clerk, kay Ma'am Tina, kay Mindel Escala po na nagpapa-shoutout daw na nakataga Rosario. At announcement lang po, yun pong mayroon, nabanggit ko na po ito last time, yung may upcoming National Congress po, ang the Fraternal Order of Eagles po, ngayong November 21 and 22. 21 po ay sa Coliseum at 22 po ay sa, sa Convention Center. Ayan po. So, doon po sa mga members natin, mag-register po kayo online. And lastly po, good morning sa aking napakagandang asawa at sa magaganda kong mga anak, si Ellie at saka si Say. Bumangon na kayo. Sige po. Attorney Alan. Ay, ako po. Una po sa lahat ay gabatiin ko ng happy birthday po si Engineer Michelle Alvin Castillo. Kasama ko po kagabi. Nag-celebrate. Kay Kuya Don, kay Eric, sa kay Puto. Hello. At sa akin po mga kasamahan sa Batangas Sonic Lodge number 35 na ngayon po ay meron pong event sa lodge. Kita-kita po tayo mamaya. And sa amin pong kasamahan
Nabigla na nawala. Hindi na ipakita dito, Tony Benjan, si Tony Joel. Magparandam ka naman. Parang wanted cutter ni Joel. Oo, tagal na po. Baka namimiss yun na, Brigada Mel. And sa ating banda, Baraka Manananggol. Yan. Jamming na tayo. Ayun. Mamaya po, may practice po. Oh, wow. Attorney Kat. Gusto ko lang pong batiin ang aking pamilya na nagsiscreenshot ngayon para may mas story ako mamaya sa Facebook. At ang mga kaibigan, kamag-anak ko po na nakikinig at nanonood. At ang JCI Batangas Caballero. Yun lang po. Ay, ma'am. Yun, Nakalimutan ko. sige po, Atty. Mamamula Alan. po ako ni Anton tsaka ni Allen, aking mga anak. Hindi ko nabati. Lalo pa kay Mrs. Ana. Good morning po sa lahat and maraming salamat mga kabrigada ha. Papaalala hulaan natin. Meron pa tayo para sa update po ng lagay ng panahon natin and of course sa mga reports ng ating mga brigador. Ibibigay natin hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Pero sa ngayon muna mga kabrigada, ipapaalala natin panatilihing pangalagaan ang inyong kalusugan. Yan, naririyan ang ating Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.